Alright, diretso na tayo. Change oil tayo ng minivan. So dito babaklasin ko na yung oil filter, no. So may pambaklas na ako dyan. Ito yung nabili ko sa Shopee, parang 100 lang. So ilulus ko lang siya ng konti. Once na nalus na, pwede ko na siyang tanggalin gamit ng aking kamay. Malambot lang naman to, no. So hindi ko pa to totally tatanggalin kasi babaklasin ko dun sa may drain oil niya dito sa kabilang side. Dito lang yung drain oil niya. So yan, medyo matigas to. So ang ginawa ko, kumuha ko ng martilyo dyan para lumuwag siya. Okay lang naman yun, basta pukpukin niya lang ng dahan-dahan at medyo mahina kagaya niyan para mag-loosen lang siya. So yan, once na nag-loosen na, yan, luluwagan ko na yan para ma-drain na yung oil. Diretso na, ready nyo na yung lagayan nyo kagaya niyan. 3 liters yung lagayan ko na yan, so sakto yan. Pero syempre nagbawas ng konti yan at hindi naman talaga totally madedrain lahat ng oil dyan sa loob, no. So pagod ako, alright. So ayan, next ko is doon naman sa may oil filter, no. Ito pinunasan ko yung nut dyan kasi ma-oily siya, tsaka tinaberan ko ng tissue kasi baka maalikabukan, no. So dito nilagay ko na yung mahiwagang higaan ko at ito na nga babaklasin ko na yung oil filter. So napaka-pogi ko, no. Dapat ganyan, puti ang isusuot nyo para pag nadumihan kayo, makita nyo yung dumi at madaling labhan ni Mrs. Yun nga lang, ako rin naglalabas sa amin kasi nga house husband ako. Alright, so dito tatanggalin ko ng mga jack lift para ibaba kasi tapos na eh. Alright, so antayin ko na lang ng mga 20 to 30 minutes. Alright, 20 minutes later. actually 30 minutes yun. Wala lang pagpipilian sa SpongeBob na sequel. So yun, pinili ko yung 20 minutes. So yung oil ko nabili ko sa Shopee, worth 1,100 yan. May kasama ng oil filter. So ito madali lang siyang tanggalin yung seal, oh. Alright, smooth na smooth. So tinanggal ko na yung pinagpalitan natin ng oil at ilalagay ko na, isasantabi ko na sa gilid kagaya niyan. Alright, so dito bubuksan ko na yung oil filter at lalagyan ko ng kaunting oil yan para pag kinabit natin smooth siyang maglalak or smooth siyang maikakabit natin. Alright, kinalat ko ng konti, nilagay ko ulit yung mahiwagang higaan ko at pinunasan ko ng kaunti yung pagkakabitan ng oil filter, no, kasi medyo may mga oil pa yan, gamit ko lang ay tissue. So yan, ilasasalpak ko na nga yung oil filter natin. Yan, nabubulol pa ako, buiset. Minamadali ko kasi anong oras na ihahatid ko yung anak ko sa school, tapos nagbablog pa ako ng ganito. Ay, voice over pala, yawa. So dito pag hihigpitan nyo, okay lang naman na kamay na lang, no. Huwag nyo nang higpitan ng parang paghigpit pa, pero kung mahina braso nyo, sige panghigpit nyo na lang. Alright, so dito sa kabilang side naman ako, ilalagay ko na naman ulit yung mahiwaga kong higaan. So dito, yan, pupunasan ko ulit yung drain na butas na yan, tapos ilalagay ko na yung nut, no. So make sure lang na napunasan nyo maigi at walang alikabok para walang pumasok sa makina na kung ano man. So yan, higpitan ko na siya. Okay lang naman na kamay lang yung panghigpit nyo dyan, no. Pero kung mahina yung braso nyo, pukpukin nyo lang ng konti. Alright, so dito lalagyan ko para ng degreaser, no. Bakit? Para matanggal yung mga oil at makita ko kung sakaling maglilik siya, kung hindi ba gaano kahigpit yung aking paghigpit or baka may problema na sa nut. Pati rin dun sa may oil filter. So dito, nandito na tayo sa may driver side. Binuksan ko na yung upuan. So dito ilalagay na natin yung panibago nating oil. Meron na akong naka-ready na embudo. So yan, binuksan ko na yung paglalagyan natin ng oil. Isusuksok nyo na yung embudo nyo dyan, tapos ilalagay nyo na yung bago nyong oil. So yan, kagaya nyan, tatlo yan, 1 liter. So 3 liters in total. So ilalagay ko na unang oil. Alright, so 1,100 yan. Semi-synthetic yata yun, hindi fully synthetic. Kung meron kayong budget, hindi mag-fully synthetic kayo. Sa akin, okay lang naman na semi-synthetic. Kasi kadalasan naman, pag nag-change oil ako, kahit sa mga previous na mga unit ko is semi-synthetic lang gamit ko. Ewan ko ba, mas prefer ko siya or mas okay lang naman din sa akin. Wala naman nangyaring masama sa makina ng mga gamit ko ang mga semi-synthetic. Alright, so after nito tatakpan na natin. Ito, tamang higpit lang din ng kamay yung paghigpit nyo dyan. So pumunta naman ako sa passenger side at kinuha ko yung dipstick, chinek ko, pinunasan ko at pinasok ko ulit, tapos ilabas natin ulit, check natin kung tama yung level, pumalo naman sa pangalawang tuldok. So alright, so papaandar rin natin yung kotse para mag-circulate ng maigi yung oil. Na-start ko na, tapos pati yung sa odometer yan sa trip B, nakaset yan yung huli kong change oil. So 4,789.5, so almost 5K bago ako na change oil, no. I-reset ko na lang ulit siya, no. Long press lang, yun, zero na ulit. Trip B ko, once na almost 5K na ulit siya, dun na ulit ako mag-change oils. Check ko yung ilalim, baka may leak. Baka lang, pero hindi naman yun. Dito makikita nyo na may karton ako nilagay kasi once na merong mag-leak, makikita ko kung talaga nagli-leak, no. So wala naman yan. So
Nabubulol ako. Alright, let's go.